At ayun na nga, mga master. Magandang araw sa inyo. Bago tayong bisikleta. Testingin natin, susubukan natin. Ito yung gagamitin natin sa ating mga susunod na ride. Okay? Papakita ko sa inyo kung ano yung mga ginawa ko dito at kung paano ko ginawa itong bagong bisikleta natin. Kung anong brand, kung anong setup, at kung ano-ano mga nilagay natin. Kaya kung nagbabalak ka na mag-bike touring, bike packing, silipin mo. Baka makakuha ka ng idea. Tara, ako po si Papa Jack at narito ako sa Bike Talk with Papa Jack. Okay, bakit nga ba ako nagbuo na naman ng panibagong bisikleta natin? Kasi before, ang gamit natin si Black Snow. Kung mapapansin nyo, si Pangea, ginamit natin sa sa Atok Benguet, ginamit natin kung saan-saan mga tour na ginawa natin. Okay? So before kasi, nakasaba ako, Saba na carbon na gravel bike. Tapos, nag-decide ako na magbakal. Okay naman yung bakal, okay naman si Black Snow. Tapos, since gusto ko kasi, marami akong nagagamit na iba't ibang klase. Steel, carbon, aluminum. Ito ngayon, gumamit tayo ng bagong modelo na 6061 na aluminum 2025 na model na bike. Okay, gravel. Actually, itong bike na to is gravel road siya. Tapos, binili ko siya ng brand new. Pagkabili ko sa kanya ng brand new, pininturahan ko siya. And then, nag-design ako ng mismong konsepto ko na decals na ilalagay sa kanya. Kasi gusto ko yung, alam mo yun, ako lang yung meron. Gusto ko yung signature ko. Yun yung makikita dun sa bike. Ayoko kasi yung stock bike tapos as is gagamitin mo na, alam mo parang ganun. Ewan ko, kanya-kanya tayong trip. Ito kasi yung trip ko. So anyway, etong bike na to, since nga sabi ko nga, gravel road siya, pinangalanan ko siyang adventure bike. Sa bawat frame niya, ako mismo nag-design ng sticker, ako mismo gumawa ng mga sticker niya. And then, tsaka ko siya inilagay mismo sa bisikleta. Okay, UBDTF ang ginamit natin decals dito na sticker, hindi ordinaryong sticker yun. UBDTF sticker. So, kapag tinanggal mo yun, isa-isa yun. Tapos, yung konsepto ng kulay, ako rin naka-isip. Gusto ko kasi yung classic army na parang gano'n. So, ginawa ko siyang ganyang kulay. So, before, si Black Snow, kung makikita nyo si Black Snow, is kulay brown. Si Black Snow ko, di ba? Alam nyo naman yung itsura niya. Tapos, mesting ako, size na, yung size kasi ni Black Snow is 49-46 eh. So, dito ngayon, ang ginawa kong sukat is 47. So, testingin ko. Kaya lang, ang problema ko, yung haba ng top tube. So, ayun, medyo okay naman siya sa ngayon. Short ride, okay na. Testingin ko siya sa long ride. So ngayon, pagkatapos nito, abangan nyo yung susunod kong vlog natin. I-test ride naman natin siya. Pinangalanan nga pala natin siya na bordado. Group set, okay? Una muna tayo sa group set. Ang group set na nilagay natin dito, syempre, Tiagra. Tiagra na 10 speed, tapos mechanical na brakes. Tapos Tiagra FD, Tiagra na RD, and then before yung kasama dun sa speed cogs na nilagay nila is hanggang 36 lang, 32 lang. So hindi ako kumbinsido ron. So nagtaas ako ng 42. Ginawa natin 42, tapos yung crank ginawa natin na mas solido kasi yung dati na nakalagay doon is 5234. So hindi naman ako mag-5234 ever since kahit nga yung Sora binenta natin. So, yun yung group set na niligay natin. 10 speed. Ngayon, niligay natin Shimano Qs. Meron akong 46x30. Pag combine ko sila, meron din akong 40x26. Titingnan ko kung saan yung may pinakamasarap at pinakamagaang i-ride pagdating sa long ride, pagdating sa tour. Iyan natin, mix combination natin, mix and match natin kung saan siya ubra. Pagdating naman natin sa sa wheelset natin, yung wheelset natin naka-aerobic tayo, naka-aerobic na wheelset tayo, tapos naka 30 depth na rim set, tapos naka Chaoyang tayo na 38C. Kasi yung kung mapapansin nyo, yung clearance ng rear tsaka ng front talagang sagad na yun. Kasi nakalagay lang dati dito is 35. So kaya nga siya gravel road, pwede siyang
nipisan na mas maliit. Pero yung 38C na niligay natin, 0-0 yun. Talagang 0-0 yun. Wala siyang halos ang pagitan lang niya talagang kokonti. Kaya ang niligay natin yung Chaoyang kasi yung Chaoyang mas maliliit. Wala siyang knobs at the same time wala siyang mga fins sa gilid. So kahit paano magaang-gaang. Tapos pagdating naman sa cockpit, yung cockpit nito is integrated. Kung mapapansin nyo, wala siyang tinatawag na mga kable nakalagay. So lahat yan, naka-inner yan, naka-bound sa loob yan. Kasi isa yun sa mga gusto kong mangyari, yung kable hindi visible para sa mga ilalagay ko na bugs. And then, sa seat post natin, stock lang siya. Tapos nilagay natin yung nakalagay kay Black Snow na upuan. And then, pagdating naman sa ating mga bags. Sa ating mga bags, Master, kung ano yung ginamit natin before kay Black Snow, nagdagdag lang tayo doon. Gamit natin yung feed bag ni Stop Wrath, tapos naglagay tayo ng handlebar bag. Tapos, ang pinaka-latest na na partner sa ating pagtutour si Pack Gear. Pack Gear Outdoors, base sila talaga sa Cebu. Sa Cebu sila base. Tapos, kung gusto nyo umorder sa kanila, ilalagay ko yung link sa description box and then pwede kayong umorder sa kanila. Maraming salamat kay Sir Larry ng Pack Gear Outdoors. And then, nagpadala si Sir Larry ng Pack Gear natin na frame bags. Kung papansin nyo, napakaganda ng kulay ng frame bags. Depende sa konsepto nyo. At nung sinuri ko yung frame bags nila, talagang napaka-tibay at napaka-sulit naman sa bulsa. Tapos doon, meron tayong saddle bag. Okay? Yung saddle bag natin, Pack Gear din yan. Makakapamili ka ng saddle bag, pwede kang bumili ng 13 tsaka 15 liters. Tapos, ang ganda doon, meron kasi siyang kasamang brace. Okay? Pero huwag yung gagamitin sa carbon yung, huwag yung gagamitin sa carbon yung saddle bag nila. Kasi medyo, baka mabasag. Sayang naman. Okay? So, yun yung mga bag na ginamit natin. Pagdating naman sa mga inuminan natin, ito, lagayan ng extra water. Ito naman, water, inuman mo. Tapos yung kabila, yun yung lagayan ko ng mga extra gamit ko. Tapos yung bag ko sa top tube, yun yung lagayan ko ng charger, ng money, ng sticker, kung ano ba. Okay? So, yung mga barya-barya. Tapos yung kaliwa ko, yung lagayan ng pagkain. Pagdating sa itsura ng frame, kung mapapansin nyo yung kulay ng frame mismo is hindi siya ordinaryong kulay. Customized na kulay siya. Tapos when it comes sa design naman, yung design nito mismo is, ako mismo nag-isip. Okay? Kung nadudumihan kayo, yung talagang gusto kong i-portray. Pagdating sa base tube, pagdating sa seat tube, pagdating sa top tube, ako mismo ang nag-design, ako mismo yung naka-isip. Gusto ko kasi maruming tingnan. Gusto ko yung magulong tingnan. Okay? Kaya tinawag ko siya na bordado. Okay? Pagdating sa headset, kung mapapansin nyo, may nakalagay na GR kasi gravel road siya. Pagdating naman sa, sa base tube niya, nakalagay naman ay adventure bike. Kasi syempre, ginagamit natin siya sa adventure pang tour. So, yun ang ginawa natin. Ayun lang mga master. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Tetestingin natin to, then sa next video, makikita nyo kung ano yung ginawa natin, kung ano yung comment natin. And then, test ride natin siya sa mga susunod na ride, makikita nyo na si Bordado. Okay? Maraming salamat nga pala muna sa ating mga sumuporta dito sa ating bike natin na to, Pack Gear Philippines, pati ang Roosevelt Bicycle Center. Maraming salamat. Stingray Therapeutic Spray, maraming salamat. Abangan nyo nga rin pala yung mga susunod natin, kung ano yung magiging komento natin dito, kung ano yung mga test ride na gagawin natin. Hindi ko alam kung okay, hindi ko alam kung swak, hindi ko alam kung mas magtatagal sa akin, hindi ko alam kung okay ba ang ride. Depende, malalaman natin. Ngayon ko lang siya masusubukan, ngayon ko lang siya maira-ride, and then right after that, update ko kayo. Alright, maraming salamat mga master na palagi na daan. Mahirapan pero ko. Ako po si Papa Jack. Narito kayo sa Bike Talk with Papa Jack. At palaging tandaan, humingi sa Diyos ng gabay para sa ating paglalakbay. Ciao.